Mga kaibigan, ako si Baltasar at maligayang pagdating sa Creepy Pinoy Stories kung saan ang bawat dilim ay may kwento. Huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe para sa mga nakakakilabot na kwentong Tagalog na tiyak magpapalukso sa inyong mga puso sa bawat upload natin. Sa gabing ito, saksihan ang tahimik na rest house ni Carlo sa Tagaytay na magiging sentro ng mga kakaibang pangyayari kung saan ang mga anino sa lawa ng Nuvali ay hindi lang basta lumulutang sa tubig. Maghanda at sumama sa akin habang ating tuklasin ang misteryo ng nakaraan at ang mga espiritong hindi matahimik sa isang kwento ng lagim na maghahatid sa atin sa gilid ng ating mga upuan. Sa dilim ng madaling araw, ang tahimik na rest house ni Carlo sa Tagaytay ay biglang nagulantang sa malakas na busina. Ang lamig ng hangin ay bumabalot sa paligid habang si Carlo ay nagmamadaling sumilip sa bintana ng kanyang kwarto. Ano na naman ba yan? Bulong niya sa sarili, ang kanyang mga mata ay mabilis na naghanap ng pinagmulan ng ingay. Nakita ni Carlo ang isang kotse na may ilang kabataan sa loob, nakaparada sa gilid ng lawa ng Nuvali. Ang ilaw ng buwan ay nagbibigay ng malamlam na liwanag sa paligid at ang tubig sa lawa ay tila kumikinang na parang may sariling lihim na buhay. Mga kabataan nga naman, walang takot, sambit niya ang kanyang nooy kumukunot sa inis. Matapos ang ilang sandali, umarangkada ang kotse at umalis, ngunit naiwan sa isip ni Carlo ang kakaibang pakiramdam. Ang pagkakita sa kotse ay nagpaalala sa kanya ng alamat na matagal nang ikinakabit sa kanilang ari-arian. Paulit-ulit na lang, aniya. Ang kanyang boses ay halos hindi maririnig sa kapal ng gabi. Habang bumabalik si Carlo sa kanyang higaan, hindi niya mapigilan ang pag-iisip sa mga kwentong bayan na nagdudulot ng hindi inaasahang bisita at atensyon sa kanilang tahimik na buhay. Kailangan na nating kumilos, Sofia, bulong niya sa sarili. Ang kanyang isip ay puno ng mga plano para sa kinabukasan. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, ang mga anino ng nakaraan ay nagsisimula ng maglaro, nagbabadya ng isang kwentong malapit ng muling mabuhay. Sa liwanag ng umaga, ang rest house ay tila isang perpektong lugar para sa pahinga at relaxation, ngunit ang nakaraan nito ay bumabalot sa lugar ng misteryo at kilabot. Ang tahimik na kapaligiran ay nagtatago ng mga sikretong naghihintay lamang na muling matuklasan. Ipinapakita ni Carlo ang mga lumang artikulo at larawan ng dalawang kabataan na nalunod sa lawa ng Nuvali noong 1993 sa kanyang asawang si Sofia. "Tingnan mo to, parang kailan lang," sabi niya. Ang kanyang daliri ay marahang hinahaplos ang mga larawan na nagpapakita ng masasayang sandali bago ang trahedya. Ibinahagi ni Carlo kay Sofia ang mga kwento mula sa mga lokal na naniniwala sa alamat at ang ritual na sinasabing nagpapakita ng mga espiritu ng mga nalunod na kabataan. Nakakakilabot, di ba? Pero yan ang nagdadala ng mga usisero dito. Wika ni Sofia, ang kanyang tinig ay may halong takot at pagtataka. Ang mga kwento ay nagiging mas nakakakilabot sa bawat paggulit at sa bawat salita. Ang hangin ay tila nagiging mas malamig, ang kapaligiran ay mas tahimik, at ang misteryo ay lalong lumalalim. Habang lumalalim ang kanilang pag-uusap, ang mga anino sa paligid ay tila nagiging mas makapal, nagbabadya ng isang gabi na puno ng kababalaghan. Ano kaya ang mangyayari kapag ang alamat ay muling mabuhay sa kanilang harapan?
Sa hapagkainan ng rest house sa Tagaytay, hindi mapakali si Carlo habang kausap si Sofia. Sofia, hindi na to biro. Gabi-gabi na lang may mga taong naghahanap ng thrill dito. Hindi na tayo nakakatulog ng maayos. Reklamo ni Carlo, ang kanyang nooy kunot sa pag-aalala. Tumango si Sofia habang pinagmamasdan ang mga disenyo ng bakod na nakakalat sa mesa. Kailangan nga natin ng mataas na bakod at gate para hindi na sila basta-basta makakapasok, sagot niya. Ang kanyang tinig ay halo ng pagsang-ayon at pag-aalangan. Kaya ko to, Sofia. Ako na ang bahala sa pagpapatayo, giit ni Carlo. Subalit ang kanyang asawa ay may ibang iniisip. Carlo, mahal, alam kong gusto mong protektahan ang ating tahanan, pero hindi ito trabahong mag-isa lang. Kailangan natin ng tulong, sabi ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng malalim na pag-aalala. Ang gabi ay lumalim at ang lamig ng Tagaytay ay yumakap sa kanilang tahanan. Sa balkonahe, nakaupo sina Carlo at Sofia, nagpapalitan ng kwento tungkol sa kanilang araw habang pinapahalagahan ang katahimikan ng gabi. Ngunit ang kapayapaang iyon ay hindi nagtagal. Biglang lumitaw ang isang kotse na pumarada malapit sa lawa. Ano na naman yan? Bulong ni Carlo. Mula sa kanilang balkonahe, kitang-kita nila ang mga anino sa loob ng sasakyan, gumagalaw sa isang hindi maipaliwanag na ritual. Nanlaki ang mga mata ni Sofia nang makita kung paano muntik nang lumubog ang kotse sa lawa. Diyos ko, ano ba yung ginagawa nila? Usal niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Parehong hindi makapaniwala ang mag-asawa sa kanilang nasaksihan. Ang kanilang mga mukha ay salamin ng takot at pagkabahala. Kailangan na nating kumilos, Sofia, bago pa may masamang mangyari, sambit ni Carlo. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Ang kanilang pagkabahala ay hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para rin sa kaligtasan ng mga taong patuloy na naghahanap ng misteryo sa lawa ng Nuvali. Ngunit hindi nila alam na ang gabing iyon ay magiging simula ng isang mas malalim at mas nakakatakot na kabanata sa kanilang buhay. Sa kabilang dako ng bayan, si Marco, isang binatang puno ng kuryosidad at paghanga sa alamat, ay nagmamaneho kasama si Tricia na may halong kaba sa kanyang mukha. Ang dilim ng gabi ay bumabalot sa paligid habang ang kanilang sasakyan ay unti-unting lumalapit sa lawa ng Nuvali. Alam mo ba, Tricia, na kapag tama ang ginawa natin, makikita natin sila, ani Marco, habang isang sulyap ng pananabik ang sumilay sa kanyang mga mata. Habang papalapit sila sa lawa, ipinaliwanag ni Marco kay Tricia ang mga hakbang ng ritual at ang kanyang paniniwala sa mga espiritu. Ang dashboard ng kotse ay puno ng mga kandila at iba pang gamit para sa ritual. Kailangan nating sundin ang bawat hakbang ng maayos, dagdag ni Marco habang sinisindihan ng isa sa mga kandila. Si Tricia, bagamat hindi kumbinsido at may pag-aalinlangan, ay sumama pa rin kay Marco. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa upuan at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng takot at pag-aalangan. Marco, sigurado ka ba dito? Tanong ni Tricia, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi kaya delikado ito? Ang susunod na mangyayari ay magdadala sa kanila sa isang hindi inaasahang harapin ang mga anino ng nakaraan. Hindi na nakatiis si Carlo. Nagbihis siya ng itim na jacket at lumabas ng bahay upang harapin ang mga nangyayari.
Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at determinado. Ang bawat yabag ay tila nagpapahiwatig ng kanyang galit at pagkabahala sa mga panghihimasok sa kanilang tahimik na buhay. Sa gitna ng gabi, sinimulan ni Marco ang ritual. Hindi niya alam na pinapanood siya ni Carlo at Sofia mula sa dilim. Ang mga kandila ay sinindihan at ang mga bulong ng ritual ay maririnig. Ang bawat salita ay tila umaalingaw-ngaw sa hangin. Spiritu ng lawa ng Nuvali, ipakita ninyo ang inyong sarili. Bulong ni Marco, ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa at takot. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw ang dalawang figura na lumalakad sa ibabaw ng tubig, ang mga espiritu ng mga nalunod na kabataan. Ang kanilang mga mukha ay maputla at ang kanilang mga mata ay walang buhay. Tila ba sila ay mga kaluluwang hindi matahimik? Labis na takot ang naramdaman ni Marco at Tricia at agad silang nagpasyang tumakas. Ang kanilang pagtakbo ay mabilis at magulo at ang tunog ng kanilang mga yabag ay nag-echo sa tahimik na gabi. "Tara na, Tricia! Bilis!" sigaw ni Marco habang patuloy nilang nilalabanan ang takot na bumabalot sa kanilang mga puso. Ang mga anino sa lawa ay nag-iwan ng isang malalim na marka sa kanilang mga kaluluwa. At ang susunod na kabanata ay magbubunyag ng isang hindi inaasahang katotohanan na magbabago sa kanilang lahat magpakailanman. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang mag-asawang Carlo at Sofia ay nagpakita sa kanilang tunay na anyo, mga espiritu ng mga kabataang matagal nang nalunod sa lawa ng Nuvali. Sa kanilang maputlang mukha, bakas ang malalim na pagnanais na magkaroon ng kapayapaan, isang hiling na matagal nang nakatago sa ilalim ng mga alon ng lawa. Panahon na para sa katahimikan, mahinang bulong ni Carlo. Ang kanyang tinig ay tila hangin na humahaplos sa mga dahon. Tumango si Sofia. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng libo-libong kwento ng paghihirap at pag-asa. "Nais lang namin na bumalik sa aming lumang rest house kung saan kami ay maaaring manatili ng tahimik, malayo sa ingay at gulo na dala ng alamat." Ang kanilang mga espiritu ay tila humihingi ng katahimikan at pagtanggap, isang pagkakataon na muling mabuhay sa isang lugar na minsan nilang tinawag na tahanan. Ang hangin ay nagdala ng kanilang hiling sa bawat sulok ng Nuvali, na para bang isang panalangin na inaasam ang kasagutan. Sa pagtatapos ng gabi, ang lawa ng Nuvali ay muling naging tahimik. Ang mga alon ay banayad na humahalik sa pampang. Ang rest house ni Carlo at Sofia ay muling naging isang lugar ng kapayapaan at pahinga, isang santuwaryo na nakabalot sa katahimikan ng kalikasan. Ang alamat ay mananatiling bahagi ng kasaysayan ng lugar, ngunit ang mga espiritu ay magpapahinga na sa wakas, nakalaya mula sa tanikala ng kanilang nakaraan. Ngunit habang ang rest house ay bumabalik sa dati nitong katahimikan, isang bagong umaga ang nagbabadya ng iba pang mga kwento at lihim na maaring magising sa paglipas ng panahon. Ano nga ba ang naghihintay sa mga susunod na maglalakbay sa lawa ng Nuvali? Mga kaibigan, sa bawat alamat ay may aral. Ang paggalang sa nakaraan ay susi sa mapayapang kasalukuyan. Maraming salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwentong Tagalog. Sumali sa ating lumalaking komunidad ng mga mahihilig sa katatakutan.
Hanggang sa muli, mag-ingat ka dahil baka ang susunod na kwento ay tungkol sa iyo. Kita-kits sa susunod na upload, mga kaibigan.